Nanguna po mismo sina former Palace spokesman Attorney Harry Roque at anti-election fraud advocate Attorney Glenn Chong sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng panawagan sa pamahalaan ngayon na transparency, accountability, peace and security o TAPS sa ginawang isang leaders forum sa Dumaguete ng mga supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Edmar Velando sa balita mula Dumaguete. Umabot na rin dito sa lalawigan ng Negros Oriental ang panawagan ng transparency, accountability, peace and security ng mga Duterte supporter para sa kasalukuyang pamahalaan. Ang gamiton pagpamalit sa namirma. So in short, ilan na po na nagsama-sama mga Duterte supporter and organization leaders sa isang leaders forum na pinamagatang DDS Defend the Flag, Transparency, Accountability, Peace and Security o TAPS sa Dumaguete City, lalawigan ng Negros Oriental araw ng Sabado. Kabilang sa mga naging resource person ay sina retired Navy Colonel Ray Lopez na tinalakay ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad, ang anti-election fraud advocate na si Attorney Glenn Chong at dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque na pinag-usapan naman ang patungkol sa transparency and accountability. Hindi akong presentation, ako ning gidesign nga mahimong pag-abri sa huna-huna sa kanatong tanan. Usa ni ka presentation na bunga sa research nako kaniadtong akong gisugdan ang Armed Forces Cyber Command. Kung sakto ang atong pagpili, kitang tanan mabulahan sa saktong pagpili. Kung magsayop sa tanan, kita sang tanan sama-samang magtusa, di ba? So ngayon po, ang pinaglalaban natin, no to charter change, no to politicians' initiative, no to bilihan para sa landa, para sa transparency, para sa accountability, para sa kapayapaan, para sa seguridad, para masiguro na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente. Dahil kung hindi po siya nasa tamang pag-iisip, madaming mamamatay na mga Pilipino dahil mali nga po ang mga desisyon na nanggagaling sa tao na wala sa tamang isipin. Ayon sa mga ito, mahalagang maintindihan hindi lang ng mga taga Negros Oriental kundi ng taong bayan sa buong bansa ang naturang mga panawagan. The call for transparency, peace and security is a call that should have been made a long time ago and should continue until when such transparency, accountability, peace and security is addressed. And if there are any indications of anything that should require that we should make things transparent, like our budget, our governance, anything that an administration would do, we are accountable to the people. And that's why we also indicated peace and security because this is one of the hot issues as of the moment. We are trying our best to promote and para malaman ng taong bayan yung hybrid election system. Kaya nga, in-explain ko rito quickly kung ano yun at paano natin masiguro na transparent, credible at honest yung ating halalan. You know, my loyalty is to the people. So I will make myself available. Pag-usapan natin tong alam ko para malaman ng taong bayan and we can do the right things and make the right decisions. Ang pinakamalaking issue of transparency niyan, nasa tamang pag-iisip ang presidente o ito'y nasa impluensya ng pulburon. Kinakailangan din ng pananagutan. Lantaran ngayon ng korupsyon, no? Samantalang nung panahon ni Duterte, a whiff of corruption, si Bacana. Ngayon, patong-patong ang kwento ng korupsyon, walang napapanagon. At siyempre, bagamat kinakailangan natin ng kapayapaan o yung peace, kinakailangan ito ay meron ding justice, no? Hindi dapat nakikipag-usap sa mga terorista na ginagamit lamang ang pag-uusap bilang pagkakataon na mag-regroup at
mag-raise ng pondo. At siyempre, in security, kinakailangan pangalagaan ng teritoryo, huwag ipamigay ang teritoryo, pero huwag ding isakripisyo sa isang gerang hindi natin mapapanalo ang buhay ng ating kasundaluhan. Ayon naman sa isa sa mga organizer ng pagtitipon na mula sa national hanggang sa provincial level ay ipakakalat din nila ang mga panawagang ito hanggang sa makaabot sa bawat komunidad. But we'll be trickling down the event, itong consultation, down to the cities, municipalities in a couple of weeks. And it will continue and it will continue until such time magising yung mga nasa gobyerno na, hey, we have to do it right. Kasi ang mga mamamayan pala ay nagbabantay ng totoo na ngayon. Sa darating na Mayo ngayong taon, inaasahang gaganapin dito sa Dumaguete City, Negros Oriental ang isang malakihang prayer rally ng mga Duterte supporter. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Admar Vilando, SMNI News.